Hello mga kaswak! So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano magrehistro ng motorcycle ngayong 2024. Step 1 is to get CTPL. Ang first tip ko sa inyo, kumuha kayo ng inyong CTPL sa Cebuano Lilier o dito sa M. Luilier kasi mura dito. 296 lang yung kanilang motorcycle na CTPL. Magdala lang kayo ng kopya ng inyong ORCR tapos ibigay nyo doon sa kanilang teller. As antayin nyo lang tawagin yung pangalan nyo, then magbabayad na kayo. Napakasimple lang, wala pang 30 minutes. Okay na, kuha nyo na yung CTPL. Pero dapat online sila. Yun ang problem kasi, madalas offline sa mga ganito. Ito pala yung presyo ng kanilang CTPL para sa motorcycle at sa private cars. Step 2 naman is emission testing. So punta lang kayo sa pinakamalapit na emission testing center ninyo. In my case, dito ako pumunta sa gilid ng LTO Carmona, itong U-Technic. Bali, ang motorcycle nila dito ay 600 pesos. Yung kanilang emission at para sa mga sasakyan naman 700. Yan yung kanilang price list para sa ibang mga type ng sasakyan. So kapag nakapagbayad na kayo, antayin nyo lang tawagin yung inyong pangalan. Pag natawag na inyong pangalan, yan, ite-testing na kayo or yung inyong sasakyan for emission. So antayin nyo lang hanggang sa matapos yung kanilang testing. Tip ko sa inyo, sa bandang hapon na kayo pumunta, mas konti ang tao. Na-try ko na both morning at afternoon. Mas okay nang wala ng hapon kasi mas walang tao, mga 1 or 2 p.m. Meron din ditong driving school kung gusto nyo kumuha ng PDC o kaya ng TDC. At kung hindi pa kinakakuha ng insurance, pwede rin kayong kumuha dito ng insurance. Kaso nga lang ang problema, mahal dito. Kung 296 sa Cebuana, dito nasa 650. Once na meron na kayong emission at insurance, next step is pumunta sa LTO office. So pumunta ako dito sa Binyan LTO office dahil dito na rin initially nakaregister yung aking sasakyan. So dito napakasimple lang din ng proseso, no? Punta ka na diretso dito sa kanilang MV registration section since meron ka ng emission at insurance. Tapos punta ka dito sa table A. Pag napunta ka sa table A, vehicle testing na yan. Papapuntahin ka na nila dyan. Yung vehicle testing nila, dito lang yan sa may likod. Makikita ninyo itong kanilang lumang emission testing center. Bigay nyo lang sa LTO officer. Pag nabigay nyo na, tatawagan yung inyong pangalan. Pag natawag inyong pangalan, ite-test. Bali, ang tinest lang sa motor ko ay yung brake light, signal light, headlight, tsaka busina. So ito yung kanilang vehicle inspection form. So kapag katapos na yung buong testing, ibabalik nyo ulit yan doon sa table A. Proceed na tayo doon sa kanilang registration and payment. Dito sa registration section, meron na kayo dyang number na ibibigay sa inyo from table A. Antayin nyo na lang tawagin ang inyong pangalan o di kaya yung number. So tip ko rin sa inyo, pumunta kayo ng Monday morning. Wala masyadong tao. Kasi kapag pupunta kayo ng mga Thursday o kay Friday, naghahabol ng mga tao, marami ng tao yan. Pag natawag na inyong pangalan, proceed na kayo sa cashier, magbabayad na kayo for the registration. So ito yung total na binayaran ko for the registration. So 432.56. Bakit? Dahil expired na noong January 1 yung aking OR. Pero sa plate number, lumalabas na February dapat ako magre-rehistro. So basically, siningil na nila ako ng from January to February. Kaya sobra. Pero kung sakto kayo, kagaya nung isang nakasabay ko, nasa 321 pesos lang yung babayaran ninyo. So suma total, ito lang yung nagastos ko. Insurance 296, emission 600, registration 432. So total ako ng 1,328.56. So that's it mga kaswak. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. See you next time. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye.